Morning guys, so ngayong araw na to gagawa tayo ng mag-prepare tayo ng lupa. So ito yung prepare natin na lupa. Ayan, i-ready natin sa pagtatanim. So ito kasi dati na to natamnan ng pechay. Ngayon hinalin natin yung pechay, tapos magtatanim tayo ulit. So yun guys, tapos merong isang nag-comment dyan na tinatanong niya kung bakit daw yung tanim niya ay dati niya tinaniman ng kamatis, tapos tinaniman niya ulit nung naani niya na nabansot. So ito yung way ng paggawa nung pag-prepare ng lupa, kung patabayin natin yung lupa. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin na pampataba ng lupa para sa sunod na magtanim kayo ulit, maganda ulit yung magiging paglaki ng halaman na itatanim natin. So yan, umpisa natin guys. So ito guys yung tatanimin natin, at bago natin tanan to, syempre prepare natin yung lupa. So ito yung mga ginagamit ko. So meron tayo dito yung corn husk, galing sa pinagtreseran ng mais na sinunog nila. So naging ganito siya. Ito, maganda rin itong gamitin na fertilizer ng lupa. Isa yan. Pangalawa, ito eggshell na nagsisilbing calcium ng mga halaman. So maganda rin itong ilagay sa lupa. And then pangalawa, ito yung coconut husk o coco pea, sinasabi na ito yon, nagsisilbing antibacterial nung roots nung halaman. And then nagbibigay din ng magandang tawag nito, yung sa roots niya nagiging wet dahil ito yung nagkokontrol ng tubig niya. Ayan. So pangatlo, ito banana peel, ginawa natin na tinatad natin, pwede rin to. So ito yung mga sangkap nung gagawin nating pinaka garden soil niya. So ito guys, malawak to. Yan. Tapos meron pa ako sa dito, dalawang klase yung egg natin dito. Ito yung galing sa salted egg, yung tawag na ito, maalat na itlog. Ito yon, medyo mas matigas siyang gawin dahil makapal ito, yung galing ng itlog ng pato. So pinag-iwalay ko sila. Ito kasi titingnan nyo, mas powdered siya, pero pwede rin gamitin to. Ayan, nakulayan lang naman yung egg. Oop! So ayan guys, so start na natin lagyan. So unahin natin lagay itong corn husk. Ito lang, bubulan natin ng ganyan. Ayan. Medyo malikabok. Umulan kasi kagabi, kaya maganda, basang-basa. Yan. May tanim kasi ito na kamatis, kaya kung ano lang yung pwede natin lagyan dito sa paligid niya, dahil may mga ugat din yan.
Hanap yun. So ito guys, ito yung tsura niya na. Ayan. Nalagyan na natin. So ang next na gagawin natin dito ay bungkalin itong nilagay natin na fertilizer niya para mag-mix. So ayan, nalagyan na natin lahat. So ito na, bungkalin na natin para yung fertilizer na nilagay natin ay mapupunta sa loob, hindi sa ibabaw. So ganyan lang guys. Gawin natin mabuti. Yan, gawin tayo ng digging speed para bilis. Yan lang guys, sa pag-prepare natin ng lupa, kasi yung iba kasi tinatamnan ulit, hindi pa nalagyan ng fertilizer. So ganito lang siya, pwede na ito tamnan mamayang hapon. Yan, kumpletuhin nyo lang yung ingredients na yun, okay na rin. Kung may dadagdag pa kayo, pwede rin. So yan guys, tapos na yung paglagay natin. So shout out kay Emilita Vizcara, siya yung nag-message na ito na yung paliwanag nung comments mo na ginawa ko. So for sure siguro ito hindi to maano yung tanim natin, so mababansot. So maganda rin to na gawin. So tantyahin lang natin yung paglagay natin ng fertilizer nya para maganda rin yung pagtubo nito at maganda yung mga leaves nya, kasi ilalagay natin dito ay green leafy. So yan, may mga kamatis pa siyang kapaligid. So alam ko mangunguna yan sa pagkuha dun sa nutrients sa lupa, pero ngayon nga po tataniman natin to. So ayan guys yung paggawa, simple lang. So pag di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na and click mo na rin yung notification bell para sa susunod na video ko. So
So maraming salamat guys sa panonood sa video na to. And bye bye.